Magandang araw sa inyo, kabayan. For today's video, magluto tayo ng sarsyadong tilapia. So, yung tilapia natin is boneless. Una natin gawin is ipapry muna natin yung boneless na tilapia. So, pinaghati-hati ko ng maliliit yan para maganda siyang tignan. At the same time, organize siya pag nagsarsyado na tayo. So, pinaray ko muna siya. Mapapansin nyo, nilagyan ko ng konting flour para at least hindi siya masira o dumikit yung tilapia sa mismong kawali. Kasi nga 'di ba, para at least crispy yung pagka-fry ng ating tilapia. So ganyan ako mag-fry. O pwede nyo namang ang tip dyan, pwede nyo rin lagyan ng directly ang mantika ng flour bago nyo i-fry. Pwedeng ganon. So ako kasi ko na nilagyan ko ng flour. Minarinate ko yan ng salt and pepper yung tilapia. So yan, luto na yung tilapia. So mapapansin niyo, madalas ako magluto ng sarsyadong boneless tilapia kasi nga favorite ko kasi yan. Yan talaga yung mga favorite ko na niluluto ng nanay ko nung nasa Pilipinas. Kasi nung panahon nasa Pilipinas ako, mura ang tilapia, lalo na pag tag-ulan. Yan ang pinaka-favorite ko. Sarsyadong tilapia. Sa tilapia, yan ang pinaka-favorite kong luto, sarsyadong tilapia. So mapapansin niyo, napakaswerte ko, diba? So magpa-try na natin yung second batch. Mapapansin nyo, swerte naman ako sa nagiging employer ko kasi nga malubang sa pagkain, libre lahat, lahat ng sahod ko, nasa-save ko, diba? San ka pa, diba? So I'm so very thankful to the Lord because for all the blessing that na binibigay niya sa akin, diba? Pag mabuti kang tao, maganda din yung balik sa'yo ng Panginoon. Yun lang. So, tapos na yung tilapia. Igigisa na natin yung sibuyas. Yung palang mantika na ginamit ko dyan sa paggisa ng sibuyas, yung pinagpirituhan ng tilapia. Para yung lasa ng tilapia nandun sa sarsyadong tilapia. So, igisa natin yung sibuyas sa igisa natin yung kamatis. Yan. Kailan maluto siya bago natin lagay yung tilapia. Tapos share ko na rin sa inyo, i-marites ko na rin sa inyo. Bilang abroad, bilang caregiver, or bilang OFW, bilang isang OFW, akala nila marami kaming pera na ipon, ganon. Minsan, may mga bills din kami mga binabayaran personally. Kasi hindi naman lahat ay mapera. Minsan, kung sino pa yung mga naka-abroad, sila may maraming utang. So, kayo nasa Pilipinas, intindihin nyo, pag inindihan kayo, pag naghihiram kayo sa mga OFW, kunyari, inindihan kayo ng na wala, kasi hindi naman nila kailangan mag-explain pa sa inyo na ano yung mga binabayaran nilang mga bills, ganon. So, kailangan unawain nyo na lang pag minsan hindi kayo napapahiram ng mga family ninyo, mga friend nyo, mga relatives nyo. Unawain nyo na lang kasi tandaan nyo, lahat ng nasa abroad, kinakaya yung trabaho kahit mabigat. Kahit minsan, tinitiis na lang yung mga hirap na pinagdadaanan. Yon, sana maintindihan nyo din yung maintindihan nyo din yung trabaho ng bilang isang OFW. Ang hirap ng malayo sa pamilya. So kayong mga minsan na iniindihan sa mga bagay na gusto ninyo, sana maintindihan ninyo. Darating din yung araw na kayo din yung nasa lugar namin bilang OFW. So mapapansin niyo, inano ko na yung egg, scramble ko na yung egg. Habang nagkukwento tayo, habang nagmamarites tayo, yan, giniginasan. Kailangan maluto yung natin, yung tomato. Kailangan lutong-luto talaga siya bago natin ilagay yung fish. Mapapansin niyo, hindi ko kagad nilalagay yung itlog. Ang ginagawa ko, pag luto na yung tomato,
saka ko ilalagay yung tilapia, tapos papakuluin ko na yung tilapia para maglasa. Napapansin niyo, nilalagay ko na yung tilapia, yan. Yung boneless na tilapia, yan, nalagay ko na. Papakuluin ko muna. Gusto ko mag-absorb muna yung yung kamatis sa mismong tilapia para pag, 'di ba? Bago natin ilagay yung itlog. Pagluto na yung na mix na yung sabaw at saka yung tilapia ng tomato, saka natin ilalagay yung itlog. Mapapansin niyo dyan sa video. I-share ko na rin pala sa mga may pinagdadaanan sa buhay na mabibigat na problema. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Darating din yung panahon na malalampasan nyo yan. Walang problema na walang binigay si Lord ng problema. Hindi bibigay sa iyo ni Lord yung problema yon kung hindi mo kaya. So, lahat ng mga problema dumadaan sa atin ay kayang-kaya natin yan. Basta wag tayong mawalan ng pag-asa, magdasal tayo, magtiwala tayo kay Lord. Dapat sa mga pangarap natin, dapat number one, lagi ang ating Panginoon. Kailangan wag natin kalimutan magpasalamat. Dapat lagi tayong nagpapasalamat every day dahil sa mga blessing na pinagkakaloob. Yung bumangon ka lang ng umaga na healthy ka, yun, malaking blessing na yun sa buhay, sa buhay natin. So yun, wag natin kalimutan. Mapapansin niyo, hindi ko na alam kung ano yung pinagsasabi ko, pero 'di ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Kailangan pag tayo, nangangarap tayo, dapat lagi natin pinagdarasal sa ating Panginoon na sana maging matagumpay tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Yan, basta as long as hindi kayo gumagawa ng hindi tama, laging nasa tama yung mga ginagawa nyo, tsaka yung desire ng puso nyo, i-bless kayo ni Lord. Walang imposible kay Lord. Kasi yan, pag na-absorb na yung fish, mapapansin niyo yung isda, talagang gusto ko talaga yung consistency ng lasa, yung palatability of the food, the salsyadong tilapia is mix. Malasa talaga. Kailangan pakuluin mo muna yung tilapia sa mismong tomato sauce na yan, no, di ba? Saka natin ilagay yung pag na-absorb na talaga yung sabaw dun sa mismong tilapia. Kasi ako ganyan ginagawa ko para at least yung sabaw malasa. Yung absorb ng tilapia, 'di ba? Hindi na ko yung apoy. So, 'di ba? Yan, mix ko ganyan. Gusto ko mag-absorb ng tomato yung mismong tilapia. Maglasang-lasang sarsyadong tilapia. Tapos lagyan na natin yung itlog. Mapapansin niyo yung gas medyo mahina lang para at least hindi magbuo-buo yung mga itlog. Kailangan yung itlog well mixed consistently in the tomato. Yan. Mapapansin nyo, hindi naman talaga siya totally magbubuo-buo. Ganyan ako magluto ng salsyadong tilapia. It's so delicious. 100%. Before end of this video, sana may natutunan kayo sa mga marites natin. It's about Lord God. Before end of this video, sana natutunan nyo na dapat lagi nandyan yung Panginoon sa ating pangarap. Huwag natin kalimutan ng ating Panginoon na magpasalamat. Yun lang. So before end of this video, please don't forget to follow and like and share my videos in Facebook page. Also, my YouTube channel, Buhay Caregiver sa Israel. Thank you so much. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and also follow my videos. By the way, my name is Richie, caregiver in Israel for more than 3 years. See you tomorrow for another day, for another vlog. Thank you. Bye.